etong rectangle options mga boss, no, at saka yung fill command, no. Step by step po nating pag-uusapan yung dalawang command na yan. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating i-discuss mga boss, etong tinatawag na fill, no? So, saan nagagamit ang fill? Etong mga fill mga boss, halimbawa gusto nating gawing solid yung isang object mga boss, no? Halimbawa yung circle, rectangle, kung i-hatch natin ito ng solid, halimbawa H for hatch, no? Tapos may solid dito, halimbawa sinolid natin ganun, no? Ngayon, kung gusto nating nakasolid siya pero gusto natin na minsan ayaw nating makitang nakasolid siya, meron tayong command na fill, tapos meron siyang option na on at saka off, no? So, halimbawa, itatype natin fill, ayan, no? Tapos, click natin yung fill, tapos, kung titingnan natin dito mga boss, meron siyang on at saka off. So, naka-default siya sa on. So, ibig sabihin, yan ang nakikita natin, no, dito sa screen, no, ng AutoCAD. Subukan nating i-off. Pag in-off natin mga boss, hindi siya automatic na mawawala yung pagkakasolid, no? Kailangan nating i-regenerate yan or type natin yung regen, then enter, ayun siya, no? Pero ganun pa man, no, yung pagkaka-off niya, pwede nating ibalik, no? So, i-type lang natin, fill uli, and then pwede nating i-on. Ngayon yung pagkaka-fill on niya, hindi pa natin automatic na makikita kasi kailangan pa nating i-regenerate, no? Or i-regen natin. Then enter natin. So ito yon, no? Parang ni-refresh natin kumbaga, no? Ayan yung fill on and off, no? So ito mga boss, yung pagkakasolid nito, no? Madalas natin gamitin yan sa mga bakal natin, sa mga structural drawing, mga ganon, no? Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, etong command na rectangle, no. Akala kasi natin etong rectangle, no, pag nag-rectangle tayo, eto na lahat 'yon, no. So actually itong rectangle, maraming options 'yan mga boss, no. Halimbawa, magre-rectangle tayo, kung titingnan natin, meron siyang chamfer, elevation, fillet, thickness, width na option, no. Halimbawa, click natin itong fillet, no. Pag kinlik natin 'yan, ano raw radius, fillet radius, so halimbawa 1 yung radius. So kung titingnan natin ang radius nito, kung magiging circle ito, 1 ito, no? So ibig sabihin automatic rounded yung corner, no? So minsan kasi gusto nating gumawa ng rectangle na smooth na yung corner, no? So hindi na natin kailangang ipili pa ito, no? Tapos lagyan ng radius, automatic na. Ngayon kung gusto naman nating ibalik sa dati, rectangle, fillet, ilagay lang natin sa 0 yung value, no? So pag nag-rectangle tayo, balik siya sa dati, no? Yung corner niya is sharp, no? Ngayon aside from rectangle, fillet, meron siyang chamfer naman, no? So yung pag kinlik natin yung chamfer, halimbawa yung first chamfer distance, halimbawa 1. Yung second chamfer distance, 1 din. Pag nag-rectangle tayo rito, ayan, no? Meron na siyang cut, no? Ayan yung chamfer option, no? Ngayon, kung gusto nating ibalik sa dati, kagaya ng ginawa natin kanina, rectangle, chamfer, pagkatapos i-0 lang natin, no? Iparehas lang nating 0, balik siya sa dati, no? Rectangle, meron din siyang width. Yung width, kakapal ito, no? Click natin yung width, and then halimbawa yung width 1, so click natin, eto siya. So makapal siya, no? Minsan kasi kailangan nating gumawa ng rectangle na may kapal siya, no? Kung gusto nating ibalik sa dati, yung width ilagay natin sa 0. Pag nag-rectangle tayo, eto siya, no? Ngayon meron pang option yan, yung elevation naman, no? Tsaka yung thickness, no? Ang susunod na pag-uusapan nating option niya, itong thickness. Click natin yung thickness. Halimbawa, ano yung thickness?
O, halimbawa, ang thickness niya 2. O, pag nag-rectangle tayo, 2 ang thickness nito. Hindi natin makikita dito sa top view. Pero makikita natin yan sa 3D views. Punta tayo sa view. Tapos punta tayo dito sa 3D views. Halimbawa dito sa Southwest Isometric. So kung titingnan natin, ito yon, no? So meron siyang thickness, no? Rectangle, thickness. So halimbawa, 4 yung thickness niya. Pag nag-rectangle tayo rito, ito yung thickness niya na 4 meters. Kung ang unit natin is meter, no? Pag gusto natin ibalik sa dati, rectangle, thickness, o ilagay natin sa 0. Ayun yan, no? So, wala siyang thickness. Ito, 4, ito 0 ang thickness niya. So, ngayon, aside from thickness, rectangle, meron din siyang elevation, no? Click natin yung elevation. Ibig sabihin, pwede nating iangat. Halimbawa, ang elevation niya, 5. Pag nag-rectangle tayo rito, ayun, nakaangat siya ng 5 meters, no? Ngayon, kung gusto na nating ibalik sa dati, rectangle, elevation, elevation 0, o, nasa ilalim siya. Ayan yan. Ito, nakaangat siya ng 5 meters, ito nakaangat siya ng 0. Ayan yung mga options ng rectangle mga boss at saka yung command na fill, no? Sa video natin ito mga boss, pag-usapan naman natin yung iba pang command dito sa AutoCAD. Itong tinatawag na hide objects, text mask, at saka yung copy na merong option na array. Ang una natin gagawin mga boss, no, ito muna ang hide object. Halimbawa, gusto nating i-hide itong mga supang ito. Meron tayong command na hide objects. Ito yon, no? Tapos, ise-select lang natin yung i-hide natin, no? Halimbawa, itong sofa. Tapos, halimbawa, itong bed na ito. Then, enter. Ayun, nawala siya. Hindi siya na-delete mga boss. Nakatago lang yan, no? Pero, anytime pwede naman nating i-unhide yan, no? Maski sabihin nating wala siya, pwede naman nating i-unhide kung gusto natin. I-type lang natin yung unhide and then click natin ito. Ayun yon. So, nagbalik siya. Okay, ang susunod na pag-uusapan natin, ito namang copy array, no? Halimbawa mga boss, meron tayong puting dito, no? Gagawa lang muna ako. Tapos meron tayong bakal dito sa baba. Halimbawa, meron tayong bakal dito. Sample lang natin ito mga boss, ha. Tatantsahin ko na lang muna. Ngayon, halimbawa, ganito siya, no? Tapos, i-mirror ko lang. Ngayon, halimbawa, kung meron tayong bakal dito, circle lang ako. Palitan ko lang ng kulay. O, para malinaw, gawin ko na lang ng green. Tapos, i-hatch ko lang ito para medyo kita natin. Ngayon, halimbawa, meron tayong 10 bakal na ilalagay dito. Gusto nating ipit dito. Meron tayong command na copy. O, i-select lang natin yung object muna. Ito yon, no? Tapos type natin copy. Tapos magbe-base point tayo rito. Halimbawa, dito sa quadrant na ito. Tapos kung napansin nyo mga boss, meron siyang option na array. Ito, pindutin lang natin yung array. Tapos number of items. Ang gagawin natin, i-type lang natin kung ilang piraso yon, no? Halimbawa, 12 pieces, no? Enter. So ngayon, kung titingnan nyo sa baba, sa command line, meron siyang fit option, no? O click lang natin yung fit na yon, ipipit lang natin dito. Ayan, no? Kailangan na perpendicular yan para fit yan, no? Pare-parehas yung distance niya, center to center, no?
12 piraso ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayun, no? Parehas na parehas yung distance niyan. Ayan yung copy na may option na array, no? Ang susunod na pag-uusapan natin command, no, dito sa AutoCAD, ito na mga text mask command, no? Kung napansin nyo mga boss, no, itong mga letter, no, sagabal yung hatch, no, dito sa letter, no? Kung gusto nating hindi maging sagabal yan, meron tayong command, no? Ito yon, text mask. Itatype lang natin yan, text mask. Ito yon. Tapos ise-select lang natin yung mga letter na ayaw nating magkaroon ng sagabal na hatch, no? Pag in-enter natin yan at nag-red gen tayo, kung napansin yung mga boss na wala yung hatch sa gilid, oh, hindi na naging sagabal, no? Nababasa na ng husto yung mga letter. Ayan yung text mask command, no? Okay, ayun lang mga boss, no, yung naging topic natin, no? Pag-usapan naman natin yung ibang importanteng command sa AutoCAD, kagaya ng boundary, join, at saka group. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, itong command na group. Dito sa group mga boss, no, halimbawa, itong mga sopa na ito, no? Bukod sa block command, kung gusto nyo lang gawing isang entity, itong tatlong ito, pwede nyo gamitin yung command na group. Ito yon. And then, select natin itong mga ito, and then enter. Kung titingnan natin, pag kinlik natin ito, buo na siya. Ayun, no? One entity na yung mga sopa na ito, no? Ngayon, kung gusto nating paghiwa-hiwalayin, no, pagdating ng araw, meron naman tayong command na ungroup, no? Ito yon. Hiwa-hiwalay na siya. Ayun yon, no? So, importante itong command mga boss na ito kasi minsan gusto nating maging one entity yung isang object para hindi mawala o minsan na accidentally na i-erase yung iba, no? Ngayon, ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, ito namang command na join, no? So, halimbawa, meron tayong line dito. Gusto nating maging dugtong-dugtong itong line na ito. Gusto nating maging one entity. Meron tayong command na J. Itong shortcut command kasi ng join, J ito, no? Tapos select lang natin ito. Enter, and then click lang natin, buo na siya, no? Ayan yung join command, no? Ngayon, kung gusto naman nating magkahiwa-hiwalayan, pwede nyong i-explode. Ayun, hiwa-hiwalay na uli siya. Ayan yung join command, no? So, J, enter. O, kung gustong maging one entity, join command, no? Ngayon, ang susunod na pag-uusapan naman natin, ito namang tinatawag na boundary, no? Itong boundary mga boss, importanteng command din ito, lalo na kung mag-estimate kayo ng isang area, no? Halimbawa, meron tayong isang complicated na object dito, no? O complicated na area. Kung i-estimate natin itong area ito, mahihirapan tayo, no? Para ma-estimate natin ito, kailangan gumawa tayo ng boundary, no, para mabilis, no? So, BO, ito yung boundary, then pick points button, click yung loob, and then enter, ito. So, kung titingnan natin mga boss, ayun, no, meron na siyang boundary. So, buo na siya, ayun, no. Ngayon, kung gusto natin i-estimate yung area niyan, simple na lang, no, ililist na lang natin, no. Select ito. Kung titingnan natin, no, yung area, lalabas na rito ito, 20.88 square meter. Ayan, na kung meter yung unit natin, no. Ang perimeter niya, ang haba niya, 19.63 meters naman. So, ibig sabihin, ito,
Ang haba nito is 19.63 meters, no? Which is ang area naman nito ay 28 point something square meter, no? So ililist na lang na pagka gusto nating kunin yung area. Ito yan, no? 20.88 square meter, no? Okay, ayun lang mga boss, no, yung naging topic natin. Kung nakatulong itong video natin mga boss, no, huwag nyo sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no, pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.